Ang marangyang sedan ni Michelle ay marahang pumasok sa malawak na driveway ng kanilang mansyon sa Dasmariñas Village. Isang mahabang araw na naman ang natapos. Walang katapusang mga pulong mga problemang kailangang solusyonan at mga desisyong maaaring magpabago sa kinabukasan ng Soliman Textiles, ang kumpanyang minana niya sa kanyang ama. Sa edad na 55, ramdam na niya ang bigat ng bawat oras na lumilipas. Pinatay niya ang makina ng sasakyan at sandaling ipinikit ang mga mata, hinahayaan ang katahimikan na balutin siya. Ngunit ang katahimikang iyon ay panandalian lamang. Pagpasok niya sa dambuhalang pinto ng kanilang bahay, isang hindi pamilyar na amoy ng pagkain at mahinang tawanan ang sumalubong sa kanya. Karaniwan tanging ang nakakabinging katahimikan at ang malamig na hangin mula sa aircon ang naririto. Napakunot ang kanyang noo. Dahan-dahan siyang naglakad sa makintab na sahig ng foyer. Ang tunog ng kanyang mga takong ay umalingaw-ngaw sa kalawakan ng bahay. Sa dulo ng pasilyo sa kanilang formal na dining room, natanaw niya ang pinagmumulan ng ingay. Doon sa kabisera ng mahabang lamesa, nakaupo ang kanyang ina, si Gloria. Nakasuot ito ng eleganteng bestida, ang kanyang puting buhok ay nakaayos sa isang perpektong pusod. Ngunit hindi siya nag-iisa. Sa kanyang kanan ay may isang lalaking hindi niya kilala, marahil ay kaedad niya, na may magalang na ngiti sa mga labi. At sa harap nilang dalawa, isang hapunan na tila pinaghandaan para sa isang pista. "Michelle, anak, narito ka na pala." Bati ni Gloria, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may pahiwatig ng isang tagumpay na hindi maintindihan ni Michelle. "Halika, sumalo ka sa amin. Ipinakikilala ko si Ricardo, isang matalik na kaibigan ng yumaon mong ama." Nanigas si Michelle sa kanyang kinatatayuan. Isang iglap na intindihan niya ang lahat. Hindi ito isang simpleng hapunan. Isa itong patibong. Isang panibagong pagtatangka ng kanyang ina na hanapan siya ng mapapangasawa. Isang pilit na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Michelle habang lumalapit siya sa mesa. "Magandang gabi po." Anya, ang boses ay kontrolado at formal. Tumingin siya kay Ricardo, isang tipid na tango ang kanyang ibinigay bago umupo sa silyang nasa tapat nito. Ang sumunod na oras ay parang isang walang katapusang pagpapahirap. Si Ricardo ay isang disenteng tao, isang byudo na nagmamay-ari ng isang matagumpay na construction firm. Sinubukan nitong magbukas ng mga paksa negosyo, politika, ang lagay ng panahon. Ngunit ang mga sagot ni Michelle ay maikli at walang kabuhay-buhay. Ang kanyang buong atensyon ay nakatuon sa pagkontrol sa galit na namumuo sa kanyang dibdib. Si Gloria naman ay walang tigil sa pagsasalita. Pinupuri ang mga katangian ni Michelle na tila nagbebenta ng isang produkto. "Napakasipag ng aking si Michelle. Buong buhay niya ang kumpanya lang ang kanyang inaatupag. Kaya minsan nakakalimutan na niya ang kanyang sarili." Sabi ni Gloria, sabay sulyap kay Michelle na may halong pang-aasar. Siguro ay napakatahimik na ng malaking bahay na ito para sa kanya ngayong mag-isa na lang siya. Bawat salita ng kanyang ina ay parang isang patalim na tumutusok sa kanyang puso. Ang pagiging mag-isa niya ay hindi isang pagpipilian, kundi resulta ng mga desisyon ng kanyang mga magulang. Hindi na niya kaya. Ang hangin sa silid ay tila nauubos at ang bawat paghinga niya ay mabigat. "Mama, maaari ba tayong mag-usap sandali?" Tanong ni Michelle, ang kanyang boses ay naglalaman ng isang babala. Ngunit hindi ito pinansin ni Gloria. "Alam mo, Ricardo, ang yumaong si Antonio ay siguradong matutuwa kung makikita niyang may isang taong mag-aalaga sa aming anak." Iyon lamang ang kanyang huling habilin, ang makita si Michelle na maligaya sa piling ng isang mabuting tao. Iyon na ang huling patak na nagpaapaw sa kanyang pasensya. Ang paggamit sa alaala ng kanyang ama ay isang bagay na hindi niya mapapalampas. Biglang tumayo si Michelle, ang kanyang silya ay lumikha ng isang malakas na kaluskos sa sahig. Ang lahat ng mata ay napunta sa kanya.
Ang nangiti sa mukha ni Gloria ay unti-unting nawala. Ginoong Ricardo, nagsalita si Michelle, ang kanyang boses ay malamig at matigas na parang bakal. Maraming salamat sa iyong pagdalaw. Ngunit kung hindi ninyo mamasamain, mayroon kaming kailangang pag-usapan ng aking ina ng pribado. Nataranta si Ricardo. Mabilis itong tumayo, ang muka ay namumula sa hiya. Oo, sige. Marahil ay dapat na akong umalis. Gloria, maraming salamat sa paanyaya. Michelle, ikinagagalak kitang makilala. Hindi na hinintay ni Michelle na ihatid pa ito ng kanyang ina. Siya na mismo ang naglakad patungo sa pinto at pinagbuksan ito. Nang marinig niya ang tunog ng sasakyan ni Ricardo, napapalayo, humarap siya sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Ano sa tingin ninyo ang ginagawa ninyo, ma? Bulalas niya, hindi na sinusubukang itago ang kanyang pagkainis. Tinutulungan ka. Sagot ni Gloria, tumatayo na rin handa para sa isang laban. Tingnan mo ang sarili mo. Michelle, 55 ka na. Wala kang asawa, wala kang anak. Sino ang mag-aalaga sa'yo pagtanda mo ang mga papeles at pera mo sa bangko? Huwag ninyong gamitin ang edad ko laban sa akin. Sigaw ni Michelle. Kung wala man akong pamilya ngayon, hindi ba't dahil din yun sa inyo ni Papa? Huwag mong isisi sa amin ang mga pagkukulang mo. Ganti ni Gloria, ang boses ay tumataas na rin. Binigyan ka namin ng lahat. Isang magandang buhay, isang matatag na kumpanya. Hindi ko hiningi ang kumpanya. Halos pasigaw na. Sabi ni Michelle, ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Ang gusto ko lang noon ay si Richard. Pero ano ang ginawa ninyo? Itinaboy ninyo siya. Sinabi ninyo na hindi siya karapat-dapat sa akin dahil isa lang siyang simpleng inhinyero na walang maipagmamalaki. Ang sakit ng nakaraang 30 taon ay biglang bumalik sa riwa at masakit na parang kahapon lang nangyari. Ang kanyang unang pag-ibig isinakripisyo para sa ambisyon ng kanyang ama at sa takot ng kanyang ina sa sasabihin ng ibang tao. Ginawa lang namin ang nararapat para sa'yo, depensa ni Gloria. Ang nararapat, isang mapait na tawa ang kumawala sa lalamunan ni Michelle. Tumingin siya sa malaking larawan ng kanyang ama na nakasabit sa dingding, isang larawan ng isang matikas na lalaki na may seryosong mukha. Si Antonio Soliman ang haligi ng kanilang pamilya, ang taong sinamba niya at sinunod ng walang pag-aalinlangan. Ang nararapat ay hayaan akong maging maligaya, pero hindi. Mas mahalaga sa inyo ang pangalan ng pamilya, ang kumpanya ang sasabihin ng alta sosyedad. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding emosyon. Sa isang iglap ng galit na hindi niya makontrol, dinampot niya ang isang maliit na plorera sa mesa at ibinato ito sa direksyon ng larawan ng kanyang ama. Isang nakabibinging tunog ng nabasag na salamin ang pumuno sa silid. Ang larawan ni Antonio Soliman ay mayroon ng malaking bitak sa gitna. Natigilan si Gloria. Ang kanyang mukha ay namutla, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkabigla at sakit. Para sa kanya, ang ginawa ni Michelle ay isang kalapastanganan sa memorya ng kanyang asawa. Dahan-dahan siyang lumapit kay Michelle, ang kanyang bawat hakbang ay mabigat. Ang galit sa kanyang mukha ay napalitan ng isang malamig at nakakatakot na ekspresyon. Walang hiya ka. Bulong niya, ang boses ay puno ng kamandag. At bago pa man makasagot si Michelle, isang matinis na tunog ang umalingaw-ngaw sa buong silid nang dumapo ang palad ni Gloria sa pisngi ni Michelle. Ang sampal ay malakas at madiin. Naramdaman ni Michelle ang pag-init at pamamanhid ng kanyang pisngi. Ang kanyang ulo ay bahagyang tumagilid dahil sa lakas ng pagtama. Pagkatapos ng sampal, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa kanila. Tanging ang kanilang mabibigat na paghinga ang maririnig. Nakatayo sila roon, mag-ina na may nabasag na larawan sa sahig. Sa pagitan nila, isang perpektong simbolo ng kanilang nawasak na relasyon.
Si Michelle ay nakatitig sa kawalan, ang kanyang pisngi ay nag-iinit habang si Gloria ay nanginginig, ang kanyang kamay ay nakataas pa rin sa ere, tila hindi makapaniwala sa sarili niyang ginawa. Ang gabing iyon, isang bagay sa loob nilang dalawa ang tuluyan ng nabasag, at alam ni Michelle na hindi na ito maibabalik pa. Ang hapdi sa kanyang pisngi ang unang gumising kay Michelle. Hindi ito pisikal na sakit, kundi ang alaala ng sampal na tila nag-iwan ng permanenteng marka sa kanyang pagkatao. Dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata. Ang liwanag ng umaga ay marahan ng pumapasok sa siwang ng kanyang mamahaling kurtina, ngunit para sa kanya ang buong silid ay nababalot pa rin sa dilim ng nagdaang gabi. Bumangon siya mula sa kama, ang bawat galaw ay mabigat. Ramdam niya ang isang malalim na pagsisisi na gumagapang sa kanyang dibdib. Hindi niya dapat hinayaang umabot sa ganoon ang kanilang pagtatalo. Hindi niya dapat binasag ang larawan ng kanyang ama. At higit sa lahat, hindi niya dapat sinabi ang mga masasakit na salitang yon sa kanyang ina. Nagpasya siyang bumaba, handang lunukin ang kanyang pride at humingi ng tawad. Kailangan nilang ayusin ito. Gaano man kalaki ang kanilang mga pagkakaiba, si Gloria pa rin ang kanyang ina. Ngunit pagbaba niya sa engrandeng hagdanan, isang kakaibang katahimikan ang sumalubong sa kanya. Mas malalim at mas nakakabingi kaysa sa karaniwang katahimikan ng mansyon tuwing umaga. Walang amoy ng kapeng inihahanda. Walang tunog ng kubyertos mula sa kusina. Walang anino ni Gloria na karaniwang nagbabasa ng dyaryo sa may hardin. Ma, tawag ni Michelle, ang kanyang boses ay bahagyang umalingaw-ngaw sa kawalan. Walang sagot. Naglakad siya patungo sa dining room. Ang nabasag na frame ng larawan ay nandoon pa rin, ang mga piraso ng salamin ay kumikinang sa sahig na parang mga luhang natuyo, isang tahimik na saksi sa kanilang sigalot. Ngunit hindi iyon ang nakakuha ng kanyang pansin. Sa ibabaw ng makintab na lamesa sa mismong lugar, kung saan dapat ay nakaupo si Gloria, may isang puting sobre. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang kinukuha ito. Nakasulat sa labas ang kanyang pangalan, gamit ang pamilyar at eleganteng sulat kamay ng kanyang ina. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre at inilabas ang isang piraso ng mamahaling stationery. Maikli lamang ang nakasulat, ngunit ang bawat salita ay parang yelong tumusok sa kanyang puso. Michelle, gusto mo ng kalayaan. Heto na sa'yo na. Gloria, paulit-ulit na binasa ni Michelle ang mga salita, umaasang sa bawat pagbasa ay magbabago ang kahulugan nito. Ngunit hindi. Ang mensahe ay malinaw, malamig at walang awa. Isang sampal na mas masakit pa kaysa sa pisikal na sampal na kanyang tinanggap. Isang malamig na takot ang biglang gumapang sa kanyang buong katawan. Hindi maaari. Bulong niya sa sarili. Dali-dali niyang kinuha ang kanyang telepono at tinawagan ang numero ng kanilang kasambahay na si Luz, na day off nung nakaraang araw. Hello, Ma'am Michelle, sagot ni Luz. Luz, nakita mo ba si Mama? Nag-text ba siya sa'yo? May sinabi ba siya? Sunod-sunod na tanong ni Michelle, ang kanyang boses ay nanginginig na. Wala po, ma'am. Hindi po kami nagkausap. Bakit po? May problema po ba? Wala. Sige, salamat. Mabilis na sagot ni Michelle bago ibaba ang tawag. Sinubukan niyang tawagan ang cellphone ng kanyang ina. Nagring ito ng ilang beses bago pumasok sa voicemail. Sinubukan niya ulit. At ulit. Pareho pa rin. Ang pag-aalala ay mabilis na naging pagkasindak. Tinawagan niya ang mga matatalik na kaibigan ni Gloria, ang kanyang mga amiga, mula sa country club. Tita Remedios, magandang umaga po. Si Michelle po ito. Kasama niyo po ba si Mama? Michelle, hindi. Ang huli naming pag-uusap ay noon pang isang araw. Bakit hindi mo ba siya mahanap? May nangyari ba? Ang nag-aalalang tanong sa kabilang linya. Wala po, tita. Nagkainitan lang po kami kagabi. Baka nagtampo lang. Sige po, salamat. Pagsisinungaling niya, ayaw mo nang lumikha ng iskandalo.
Sunod-sunod niyang tinawagan ang iba pang kaibigan ni Gloria. Pare-pareho ang kanilang sagot. Walang nakakaalam kung nasaan si Gloria. Walang sino man ang nakausap nito. Hindi na siya nag-abala pang magpalit ng damit. Suot pa rin ang kanyang silk pajamas, kinuha niya ang susi ng kanyang kotse at mabilis na lumabas ng bahay. Kailangan niyang hanapin ang kanyang ina. Una niyang pinuntahan ang simbahan ng Santuario de San Antonio sa Forbes Park kung saan regular na nagsisimba si Gloria tuwing umaga. Ngunit wala siya roon. Tinanong niya ang sakristan ang mga nagwawalis sa labas, walang nakakita sa isang matandang babae na tumutugma sa itsura ni Gloria. Sunod niyang pinuntahan ang Manila Polo Club. Baka naroon nakikipagtsismisan sa kanyang mga kaibigan, pinalilipas ang galit. Ngunit wala rin siya doon. Ang pamilyar na lugar ay tila naging estranghero sa kanya. Bawat ngiti ng mga kakilala ay parang isang pangungutya sa kanyang kabiguan. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang manibela. Saan pa siya pupunta? Ang kanilang beach house sa Batangas, ang puntod ng kanyang ama, sa sementeryo, ang isip niya ay nagiging isang magulong lugar ng mga posibilidad. Bawat isa ay mas nakakatakot kaysa sa nauna. Paano kung may nangyaring masama sa kanya? Paano kung dahil sa stress ng kanilang pag-aaway ay inatake siya sa puso? Siya ang may kasalanan. Lahat ng ito ay kasalanan niya. Habang binabaybay niya ang EDSA pabalik ng Makati, halos hindi na niya makita ang daan dahil sa mga luhang namumuo sa kanyang mga mata. Naramdaman niya ang isang klase ng kawalan ng pag-asa na hindi niya pa naramdaman kailanman. Kaya niyang pamunuan ang isang dambuhalang kumpanya, kaya niyang harapin ang pinakamatitinding negosyante sa buong mundo, pero hindi niya kayang hanapin ang sarili niyang ina. Sa gitna ng kanyang pagpapanik, isang marahas na tunog mula sa kanyang telepono ang bumasag sa katahimikan sa loob ng kotse. Nakakonekta ito sa Bluetooth ng sasakyan. Nakita niya ang pangalan ni Adrian, ang kanyang pinagkakatiwalaang executive assistant na lumabas sa screen. "Michelle, nasaan ka?" Bungad ni Adrian ang boses ay seryoso at may halong pagmamadali. Hindi niya ginagamit ang formal na, "Ma'am," isang senyales na seryoso ang sitwasyon. "Adrian, hindi ako makakapasok ngayon. May emergency. Si Mama." Hindi niya matapos ang sasabihin. "Michelle, makinig ka." Pagputol ni Adrian. "Kailangan mong pumunta dito sa opisina. Ngayon na. May masamang balita." Anong mas masama pa kaysa sa mawala ang sarili mong ina? Halos pasigaw na sagot ni Michelle. Nagkaroon ng sandaling katahimikan sa kabilang linya bago nagsalita ulit si Adrian. Ang kanyang boses ay mas mababa at mas mabigat. Ang Valderrama Group, sinusubukan nilang i-hostile takeover ang Soliman Textiles. Natigilan si Michelle. Ang Valderrama Group ang kanilang pinakamalaking katunggali. Matagal na nilang naririnig ang mga bulong-bulungan, ngunit hindi niya akalain na gagawin nila ito ngayon. Nagpatawag sila ng emergency board meeting mamayang hapon. Mayroon silang alok sa mga shareholder na hindi nila matatanggihan. At mayroon pa pagpapatuloy ni Adrian. Nalaman kong ang kanilang CEO si Javier Valderrama ay lilipad patungong Singapore mamayang gabi para makipagkita sa ating mga international investor. Kung makuha niya ang suporta nila, tapos na tayo. Parang gumuho ang mundo ni Michelle. Ang kumpanyang itinatag ng kanyang ama, ang legasya na ipinaglaban niya buong buhay niya, ang mismong dahilan ng kanilang pag-aaway ni Gloria kagabi, ay nasa bingit ng pagkawala. "Michelle, kailangan mong lumipad papuntang Singapore. Ngayong gabi rin," mariing sabi ni Adrian. "Kailangan mong maunahan si Javier. Ikaw lang ang makakakumbinsi sa mga investor na manatili sa atin." Nakatitig lang si Michelle sa kalsada sa kanyang harapan. Ang mga ilaw ng sasakyan ay naghahabulan. Sa isang banda ang kanyang nawawalang ina na maaring nasa panganib. Sa kabilang banda ang kumpanyang buhay at dugo ng kanilang pamilya. Dalawang mundong sabay na bumabagsak sa kanyang mga balikat. "Adrian,
Hindi ko alam. Halos pabulong na. Sabi niya ang boses ay basag. Michelle, wala tayong oras. Pag-iit ni Adrian. Ang lahat ng pinaghirapan ng ama mo, ang lahat ng isinakripisyo mo, mawawala lahat. Magpasya ka. Ang tawag ay naputol. Naiwan si Michelle sa gitna ng trapiko. Hawak ang manibela ang kanyang puso. Ay pinipiga sa pagitan ng dalawang imposibleng pagpipilian. Ang kanyang personal na impyerno at ang kanyang profesional na tungkulin ay nagbanggaan sa isang sandali na babago sa takbo ng kanyang buhay magpakailanman. Ang malamig at walang emosyon na himig ng presinto ng pulisya ay tila isang insulto sa nag-aalab na pag-aalala sa puso ni Michelle. Bawat tunog ang pag-type sa lumang keyboard, ang pagring ng telepono, ang mahinang usapan ng mga pulis ay nagpapatingkad lamang sa kanyang pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan. Nakaupo siya sa isang matigas na silyang plastik sa harap ng isang desk officer na tila mas interesado sa kanyang iniinom na kape kaysa sa kwento ng isang nawawalang matanda. Pangalan po ng nawawala. Tanong ng pulis, hindi man lang inaangat ang tingin mula sa form na kanyang pinupunan. Gloria Soliman, 79 years old. Sagot ni Michelle, sinisikap na panatilihing matatag ang kanyang boses. Huling nakita, kagabi, sa bahay namin sa Dasmariñas Village. Itinaas ng pulis ang kanyang ulo, isang bahid ng pagkainip ang mababakas sa kanyang mukha. Ma'am, wala pa pong 24 hours. Protocol po namin na hintayin muna ang isang buong araw bago namin opisyal na ituring na missing person. Kadalasan po yung mga ganyang kaso, nagtatampo lang yan. Uuwi rin yan mamaya. Hindi nyo naiintindihan? Giit ni Michelle, ang kanyang kontrol ay unti-unti nang bumibigay. May sakit sa puso ang nanay ko. Paano kung may nangyari na sa kanya? Hindi ba't bawat oras ay mahalaga? Isang buntong hininga ang pinakawalan ng pulis. Sige po ma'am, itatala ko po ang detalye. Bibigyan namin kayo ng update kung mayroon. Ang tono niya ay nagsasabing isa lamang si Michelle sa maraming kaso na dadaan sa kanyang mesa. Sa araw na yon, isang folder na maaaring matabunan lang ng iba. Lumabas si Michelle ng presinto na may pakiramdam na mas bigo at mas walang pag-asa kaysa noong pumasok siya. Ang sistemang dapat ay tutulong sa kanya ay tila isang pader na hindi niya kayang lampasan. Habang naglalakad, pabalik sa kanyang sasakyan, kinuha niya ang kanyang telepono. May isang huling baraha na kailangan niyang gamitin. Adrian, kailangan ko ng isang private investigator. Sabi niya nang sagutin nito ang tawag. Ang pinakamagaling, hindi ko naaasahan ang mga pulis. Nakuha ko na Michelle. I'm one step ahead. Nakipag-ugnayan na ako kay God Investigations. Si Gringo Diaz ang hahawak ng kaso. Dating NBI magaling. Papunta na siya sa bahay niyo para simulan ang investigasyon. Mabilis na tugon ni Adrian. Napapikit si Michelle sa pasasalamat. Kahit sa gitna ng kaguluhan, naroon si Adrian ang kanyang sandalan. Salamat Adrian. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka. Wala yon. Pero Michelle, ang flight mo. Paalala ni Adrian. Malapit nang mag-alas 5. Ang flight mo ay alas 8. Ang bigat sa dibdib ni Michelle ay bumalik mas matindi pa. Alam ko. Kailangan mo nang magpasya. Alam kong mahirap, pero ang buong kumpanya ay nakasalalay sa'yo. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isip, isang desisyong sumasalungat sa bawat hibla ng kanyang pagiging anak, ngunit umaayon sa bawat hibla ng kanyang pagiging leader. I-book mo na. Darating ako. Pero i-update mo ako sa bawat galaw ni Diaz kahit nasa himpapawid pa ako. Maliwanag. Maliwanag, sagot ni Adrian. Ang biyahe papuntang Ninoy Aquino International Airport ay ang pinakamahabang biyahe sa buhay ni Michelle. Ang bawat kotseng kanyang nakakasalubong, ang bawat matandang babae na kanyang natatanaw sa lansangan ay nagpapatibok ng kanyang puso sa pag-asang baka yun na ang kanyang ina.
Ngunit sa bawat pagkakataon kabiguan ang kanyang nararamdaman. Iniiwan niya ang kanyang ina. Iniiwan niya siya sa isang lungsod na malupit at hindi pamilyar habang siya ay tutungo sa isang laban para sa isang bagay na materyal. Ang pakiramdam ng pagkakasala ay parang isang laso na dahan-dahang kumakalat sa kanyang mga ugat. Sa Terminal 3, ang magulong kapaligiran ay dagdag na pasakit sa kanyang nararamdaman. Ang ingay ng mga anuunsyo, ang dami ng taong nagmamadali, ang mga paalamanan, at salubungan lahat ay tila isang malaking paalala ng kanyang sariling pag-iisa at kabiguan. Pagkatapos niyang mag-check-in, naghahanap siya ng isang sulok kung saan maaari siyang mapag-isa. Doon malapit sa isang malaking salamin na bintana na tanaw ang mga eroplano, nakita niya sila. Isang babae marahil ay nasa mga 30 anyos na may hawak na isang maliit na bata. Nakaupo sila sa malamig na sahig na kasandal sa pader, tila mga aninong nilagpasan lang ng lahat. Ang babae ay may magandang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pagod at takot. Ang kanyang damit ay simple at bahagyang lukot. Ang bata, isang batang lalaki na siguro ay 1 taon pa lang, ay mahimbing na natutulog sa kanyang mga braso, walang kamalay-malay sa hirap na kanilang dinaranas. Isang bagay sa eksenang iyon ang pumukaw sa puso ni Michelle. Marahil ay ang kahinaan sa mga mata ng babae o ang inosente at payapang mukha ng sanggol. O marahil sa kanyang sariling pagdurusa, nagkaroon siya ng biglaang koneksyon sa pagdurusa ng iba. Ang babae at ang bata ay naging isang buhay na imahe ng kanyang pinakamalaking takot, na ang kanyang ina ay nasa isang lugar mag-isa, giniginaw, at walang sino mang tumutulong. Sandali siyang nag-atubili. Ang lohikal na bahagi ng kanyang isip ay sumisigaw na umalis na siya. Hinihintay na siya ni Adrian sa boarding gate. Meron siyang eroplanong kailangang habulin at isang kumpanyang kailangang iligtas. Ngunit ang kanyang puso, na puno ng pagsisisi at pangamba, ay humila sa kanya, palapit sa kanila. Dahan-dahan siyang lumapit, ang tunog ng kanyang mga takong ay tila napakalakas sa gitna ng ingay ng paliparan. Napansin ng babae ang kanyang paglapit. Agad itong yumakap ng mas mahigpit sa kanyang anak. Ang mga mata nito ay nagpapakita ng pag-iingat at kawalan ng tiwala. "Miss, ayos ka lang ba?" Mahinang tanong ni Michelle. Ang babae ay tumango lamang, ang tingin ay nakatutok sa kanya, sinusuri kung siya ba ay isang banta o isang tulong. "May hinihintay ka ba? Mayroon ka bang pupuntahan?" Pagpapatuloy ni Michelle, sinisikap na gawing banayad ang kanyang boses. Umiling ang babae. "Wala po." Halos pabulong na sagot nito. "Wala po kaming mapupuntahan." Sa sandaling iyon, gumalaw ang bata sa mga braso ng ina at nagpakawala ng isang maliit na ungol. Ang inosenteng tunog na yon ang bumasag sa pader na nakapalibot sa puso ni Michelle. "Ako si Michelle," pagpapakilala niya. "Nawawala ang nanay ko." Diretsong sabi niya, hindi dahil sa awa sa sarili, kundi dahil sa pangangailangang maging tapat. "Hinahanap ko siya, pero kailangan kong umalis ng bansa para sa trabaho. At natatakot ako. Natatakot akong baka katulad ninyo, wala siyang matuluyan." Ang pag-amin na yon ay tila nagpabago sa hangin sa pagitan nila. Nakita ng babae hindi ang isang mayamang babae na nakatingin sa kanya mula sa itaas, kundi isang kapwa-taong nasasaktan. "Ako po si Camille." Sagot ng babae, ang boses ay bahagyang lumakas. "At ito po si Enzo." Isang ideya ang biglang pumasok sa isip ni Michelle. Isang ideya na hindi makatwiran, mapusok at laban sa lahat ng kanyang nakasanayang pag-iingat sa negosyo at sa buhay. Ngunit sa sandaling iyon, ito ang tanging bagay na may katuturan. Ang kanilang bahay bakasyunan sa Tagaytay. Malaki iyon, tahimik at higit sa lahat walang nakatira. "Camille," sabi ni Michelle, ang kanyang boses ay may biglaang determinasyon.
Dinukot niya ang kanyang bag at kinuha ang isang maliit na kumpol ng susi. Mayroon akong bahay sa Tagaytay. Walang nakatira doon. Gusto kong doon muna kayo tumuloy ng anak mo. Nanlaki ang mga mata ni Camille sa gulat. Tiningnan niya ang mga susi pagkatapos ay kay Michelle na tila hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Pero, bakit po? Hindi niyo naman po kami kilala. Hindi na mahalaga yon. Mariing sabi ni Michelle iniabot ang mga susi. May maliit na bata kang dala. Kailangan niya ng bubong. Meron akong bubong na hindi naman nagagamit. Nag-aalangan si Camille na kunin ito. Ang alok ay napakaganda para maging totoo. Hindi ko po matatanggap yan. Sobra-sobra po. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, nagring ang telepono ni Michelle. Si Adrian. Michelle, nasaan ka na, final boarding call na? Sigaw ni Adrian sa kabilang linya. Parating na ako. Mabilis na sagot ni Michelle. Tumingin siyang muli kay Camille. Wala na silang oras. Pakiusap, kunin mo na ito. Sabi niya, halos ipinipilit ang mga susi sa kamay ni Camille. Gusto kong isipin na kung sakaling ang nanay ko ay nangangailangan ng tulong ngayon, may isang taong tutulong sa kanya. Tulad ng pagtulong ko sa'yo. Ang mga salitang yon na puno ng desperasyon at pag-asa ang tuluyang nagpatumba sa pag-aalinlangan ni Camille. Dahan-dahan nanginginig ang kamay, kinuha niya ang mga susi. Ang malamig na metal ay tila isang simbolo ng isang bagong simula. Salamat po, bulong ni Camille. Ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Wala nang oras, sabi ni Michelle. Mabilis niyang kinuha ulit ang telepono at tinawagan ang numero ng kanyang personal na driver. Mang Leo, nasa NAIA Terminal 3 ako. May susunduin ka dito. Isang babae na may dalang bata. Camille ang pangalan niya. Ihatid mo sila sa bahay sa Tagaytay at dumaan kayo sa grocery, bilhin mo lahat ng kakailanganin nila. Pagkain, gatas, diaper, lahat. Ako na ang bahala sa bayad. Pagkatapos ng mabilis na utos, ibinaling niya ang kanyang atensyon kay Camille. Hihintayin ka ng driver ko sa labas ng arrival area. Mag-ingat kayo. Hindi na niya hinintay pa ang sagot. Mabilis siyang tumalikod at halos takbuhin na ang daan. Patungo sa boarding gate, iniwan si Camille na tulala hawak ang mga susi na tila isang milagro. Nakahabol si Michelle sa huling tawag. Habang naglalakad siya sa tube, papasok sa eroplano, ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas, hindi lang dahil sa pagmamadali, kundi dahil sa bigat ng lahat ng nangyari. Umupo siya sa kanyang first-class seat sa tabi ng bintana. Ang kanyang isip ay isang bagyo ng mga emosyon, takot para sa kanyang ina, pressure mula sa negosyo, at isang kakaibang pakiramdam ng kapayapaan mula sa pagtulong niya kay Camille. Ito ba ay isang uri ng pagtubos o isang desperadong pagkapit sa pag-asa? Hindi niya alam. Habang dahan-dahang umaangat ang eroplano, mula sa runway, tiningnan niya ang kumikinang na mga ilaw ng Maynila sa ibaba. Ang malawak na syudad na yon ay tila isang dagat ng mga posibilidad at panganib. Sa isang lugar doon, sa ibaba, naroon ang kanyang ina. O marahil wala na. Habang ang mga ilaw ay unti-unting lumiliit at nagiging mga bituin na lamang sa kadiliman, isang mainit na luha ang tumulo mula sa kanyang mata at gumulong sa kanyang pisngi. At sa katahimikan ng himpapawid, isang tanong, ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, isang pabulong na panalangin sa kawalan. Manasaan ka na? 6 na buwan, 100, at 80 araw ng mga pulong na walang katapusan, mga negosasyong puno ng tensyon at mga gabing binabagabag ng parehong tanong. Ang conference room sa ika-40 palapag ng isang gusali sa Singapore ay malamig at tahimik. Sa labas ng salaming pader, ang nagliliwanag na skyline ng lungsod ay isang testamento sa ambisyon at tagumpay mga bagay na dati ay nagbibigay buhay kay Michelle. Ngayon para lamang itong isang malayong tanawin na walang koneksyon sa kanya. So Miss Soliman, we are in agreement. Tanong ng isang matandang lalaking Singaporean,
ang pinuno ng investment group na kanilang kausap. Itinuwid ni Michelle ang kanyang likod. Ang kanyang mamahaling business suit ay tila bahagyang maluwag na sa kanya. Ang dati niyang sigla ay napalitan ng isang anyo ng pagod na hindi kayang itago ng kahit anong makeup. Ang kanyang mga mata ay bahagyang lubog at ang kanyang ngiti ay isang perpektong ginawang maskara na hindi umaabot sa kanyang mga mata. "Yes, Mr. Lim. We are in agreement." Sagot niya. Ang kanyang boses ay kalmado at propesyonal, isang resulta ng ilang dekada ng pagsasanay. Nagkamayan sila. Nagsara ang isang deal na magliligtas sa Soliman Textiles mula sa bingit ng pagkalugi at magbubukas ng pinto para sa international expansion. Ito ay isang malaking tagumpay, isang tagumpay na dapat ay ipinagdiriwang. Ngunit habang papalabas sila ng silid, ang tanging naramdaman ni Michelle ay isang malalim na kahungkagan. Ang laban na ito, ang mismong dahilan kung bakit niya iniwan ang kanyang ina, ay tapos na. Nanalo siya. Pero ano ang halaga ng panalo kung sa pag-uwi niya wala na ang taong pinakamahalaga sa kanya? Bumalik siya sa kanyang hotel suite, isang malawak at marangyang espasyo na para sa kanya ay isang kulungan. Inihagis niya ang kanyang briefcase sa sofa at tinanggal ang kanyang sapatos. Ang unang bagay na kanyang ginawa, tulad ng ginagawa niya gabi-gabi sa loob ng 6 na buwan, ay kunin ang kanyang telepono. Idinayal niya ang numero ng kanilang bahay sa Maynila. Sa pangatlong ring sumagot si Luz, ang kanilang tapat na kasambahay. "Ma'am Michelle." "Luz, may balita ba?" Tanong ni Michelle. Ang kanyang boses ay halos pabulong na. Ito na ang kanilang ritual. Ang parehong tanong gabi-gabi na may daladalang kapiraso ng pag-asa. Isang buntong hininga ang narinig niya mula sa kabilang linya, isang tunog na kabisado na niya. "Wala pa rin po, ma'am. Pasensya na po." Ang kapirasong pag-asa ay muling nadurog. Ang private investigator si Gringo Diaz may sinabi ba? "Tumawag po siya kaninang umaga, ma'am. Sabi po niya, sinusundan pa rin niya ang ilang lead, pero wala pa rin pong malinaw. Sinabi po niya na lumalamig na raw po ang kaso. Lumamig na ang kaso." Ang mga salitang yon ay parang isang hatol. 6 na buwan, at si Gloria ay tila naglaho na parang bula. Sinuri na nila ang lahat ng ospital morgue at mga police station sa buong Luzon. Nagpakalat na sila ng mga litrato. Nag-alok ng malaking pabuya. Ngunit wala. Walang nakakita. Walang nakakaalam. "Sige, Luz. Salamat. Tawagan mo ako agad kung mayroon kahit anong oras." Sabi ni Michelle bago ibaba ang tawag. Umupo siya sa gilid ng kama at ipinikit ang mga mata. Ang kanyang isip ay bumalik sa huling gabi nila ni Gloria. Ang sigawan, ang nabasag na larawan, ang sampal, ang liham. Ang mga alaalang yon ay parang mga multo na hindi siya tinitigilan, lalo na sa katahimikan ng gabi. Para makatakas, ibinaon niya ang kanyang sarili sa trabaho. Mga spreadsheet, financial projection, mga kontrata, ito ang naging kanyang mundo. Ang mga numero ay may luhika, ang mga numero ay hindi nang iiwan. Sa araw siya si Michelle Soliman, ang Iron Lady ng Soliman Textiles, ngunit sa gabi siya lamang si Michelle, ang anak na nagkasala, na hinahanap ang kanyang nawawalang ina. Isang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Pumasok si Adrian, may dalang isang bote ng champagne at 2 baso. Ang kanyang muka ay puno ng kagalakan. "We did it, Michelle, panalo tayo." Masayang bati niya. Dapat nating ipagdiwang ito. Matapos ang 6 na buwan ng hirap sa wakas, kinuha ni Michelle ang isang baso, ngunit hindi niya ito ininuman. Tumingin siya sa bintana sa mga ilaw ng Singapore na kumukutitap sa dilim. "Oo nga, Adrian, panalo tayo." Sabi niya. Ang kanyang boses ay walang kabuhay-buhay. Napansin ni Adrian ang kanyang kalungkutan, na wala ang nangiti sa kanyang mukha. "Michelle,
Ayos ka lang ba? Humarap si Michelle sa kanya at sa unang pagkakataon, sa loob ng 6 na buwan, hinayaan niyang makita ni Adrian ang sakit sa kanyang mga mata. Para saan pa ito? Adrian, nanalo nga tayo. Nailigtas natin ang kumpanya. Pero ang taong pinagawayan namin dahil sa kumpanyang ito, wala na. Hindi nakapagsalita si Adrian. Walang salita ang sapat para pagaanin ang kanyang nararamdaman. Kaya't umupo na lang siya sa tabi niya sa katahimikan, isang presensyang nagsasabing hindi siya nag-iisa. Ang flight, pabalik ng Maynila, ay puno ng alingawngaw ng kanilang tagumpay. Ang buong team ay masaya nagtatawanan, ngunit si Michelle ay nakatingin lamang sa labas ng bintana, pinapanood ang mga ulap na kanilang dinaraanan. Habang papalapit sila sa Pilipinas, lalong bumibigat ang kanyang dibdib. Haharapin na naman niya ang isang bahay na malaki, ngunit walang laman, isang tahanan na wala ng init ng isang ina. Paglapag ng eroplano sa Naya, ang pamilyar na init at halumigmig ng hangin ay tila isang yakap at isang sampal ng sabay. Sinalubong sila sa labas ni Mang Leo, ang kanyang tapat na driver. Ma'am Michelle, Sir Adrian, welcome back po. Congratulations po sa deal. Masayang bati ni Mang Leo. Salamat, Mang Leo. Tipid na sagot ni Michelle. Saan po tayo, ma'am? Uwi na po sa Dasma. Papasok na sana sila sa sasakyan nang biglang huminto si Michelle. Tumingin siya kay Adrian. Adrian, mauna ka na. Magpahatid ka na lang sa isa pang sasakyan ng kumpanya. Mayroon lang akong kailangang puntahan. Sabi niya ang kanyang desisyon ay biglaan at pinal. Napakunot ang noo ni Adrian. Saan ka pupunta gabi na? Kailangan mong magpahinga. Hindi sumagot si Michelle. Tumingin siya ng diretso kay Mang Leo, ang kanyang mga mata ay may isang kislap ng determinasyon na ngayon lang ulit nakita ni Adrian sa loob ng 6 na buwan. Hindi ito ang kislap ng isang CEO, kundi ng isang taong kumakapit sa isang maliit na sinulid ng pag-asa. Mang Leo, utos niya, ang kanyang boses ay mahinahon ngunit hindi matitinag. Sa Tagaytay tayo. Ang malamig na hangin ng Tagaytay ay sumalubong kay Michelle nang buksan niya ang bintana ng sasakyan. Ibang-iba ito sa siksik at mainit na hangin ng Maynila. Ang bawat simoy, ambay-moy ay may dalang amoy ng mga puno ng pino at mga bulaklak, isang halimuyak na halos nakalimutan na niya. Habang binabaybay nila ang madilim at palikulikong daan, ang tanging naririnig ay ang ugong ng makina at ang huni ng mga kuliglig. Hindi niya alam kung bakit siya naparito. Marahil ay dahil sa pagod na niyang harapin ang walang lamang mansyon sa Dasmariñas. O marahil sa isang sulok ng kanyang isip, ang lugar na ito ay naging isang sisidlan ng isang munting kabutihang ginawa niya 6 na buwan na, ang nakalipas isang maliit na liwanag sa gitna ng napakalaking kadiliman. Malapit na po tayo, ma'am. Anunsyo ni Mang Leo, binabasag ang katahimikan. Habang lumiliko ang sasakyan sa pamilyar na daan ng lupa, patungo sa kanilang bahay bakasyunan, isang hindi inaasahang tanawin ang bumungad kay Michelle. Ang gate na dati ay kinakalawang na, ay napinturahan na ng bagong puti. Ang mga halaman sa gilid ng daan, na dati ay tila naghihingalo, ay ngayon ay malusog at namumulaklak. At mula sa mga bintana ng bahay isang mainit at nag-aanyayang liwanag ang nagniningning sa gitna ng kadiliman ng gabi. Ang lugar ay hindi mukhang abandonado. Mukha itong isang tahanan. Napangiti ng bahagya si Michelle. Tila naging mabuti ang kalagayan ni Camille at ng kanyang anak dito. Sa kabila ng lahat, may isang desisyon siyang ginawa na nagbunga ng maganda. Mukhang inalagaan po talaga nila ang lugar, Ma'am Ta. Komento ni Mang Leo na halatang humanga rin. Madalas po akong pinapapunta ni Sir Adrian dito para magdala ng groceries noong mga unang buwan. Napakasipag po ni Camille. Bumaba si Michelle mula sa sasakyan. Ang simoy ng hangin ay mas lumamig pa.
Dala-dala niya ang isang maliit na travel bag habang sinabi niya kay Mang Leo na maaari na itong umuwi at bumalik na lamang kinabukasan. Gusto niyang mapag-isa. Habang naglalakad siya sa landas na bato patungo sa pinto, isang tunog ang pumukaw sa kanyang pansin. Hindi ito nanggagaling sa loob ng bahay kundi mula sa likod bahay sa hardin. Isang mahinang tawanan ng bata na sinundan ng isang malambing at pamilyar na boses ng isang babae na nagkukwento. Napakunot ang kanyang noo. Ang boses. Sa halip na kumatok sa pinto, sinundan ni Michelle ang tunog. Dahan-dahan siyang naglakad sa gilid ng bahay, ang kanyang mga paa ay halos walang ingay na lumalapat sa malambot na damuhan. Habang papalapit siya sa likod bahay, lalong lumilinaw ang boses at lalong bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Ang likod bahay ay naliliwanagan ng mga solar lamp na nakatusok sa lupa na nagbibigay ng isang mahinahon at ginintuang liwanag. Doon sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga nakatayo, ang isang lumang duyan na yari sa kahoy, isang paboritong lugar ng kanyang ama. At sa duyan na iyon, nakaupo ang isang figura na nagpatigil sa paghinga ni Michelle. Isang matandang babae nakasuot ng simpleng puting bestida na hanggang talampakan. Ang kanyang buhok na kulay pilak ay nakalugay at marahang hinahangin. Sa kanyang kandungan, isang maliit na batang lalaki ang nakaupo nakasandal sa kanyang dibdib. Itinuturo ng babae ang mga bituin sa kalangitan. At iyon, malambing na sabi ng babae, ang kanyang boses ay malinaw sa katahimikan ng gabi, ay ang North Star. Ito ang nagsasabi sa mga mandaragat kung nasaan ang tamang direksyon para hindi sila maligaw. Ang batang lalaki si Enzo ay tumingala sa babae, ang kanyang mga mata ay bilog sa paghanga bago ibinalik ang tingin sa mga bituin. Nanigas si Michelle sa kanyang kinatatayuan. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Ang mundo ay huminto sa pag-ikot. Hindi maaring magkamali ang kanyang mga mata o ang kanyang mga tainga. Ang babaeng iyon, ang boses na yon, ang kilos na yon, si Gloria, ang kanyang ina. 6 na buwan ng paghahanap, ng pag-aalala, ng pag-iyak sa gabi ng pagsisisi, at narito lang pala siya, ligtas, payapa, at mukhang masaya. Isang kaligayahan na matagal nang hindi nakikita ni Michelle sa mga mata ng kanyang ina. Ang anyo ni Gloria ay kalmado, ang kanyang mukha ay walang bakas ng matinding stress o galit na huli niyang nakita. Para siyang ibang tao, isang taong mula sa isang malayong alaala. Parang may sariling isip, nagsimulang humakbang ang kanyang mga paa. Ang bawat hakbang ay mabigat. Tila tinatawid niya ang isang dagat ng hindi masabi na mga emosyon. Pagtataka, galit, kagalakan, at higit sa lahat isang napakalaking kalituhan. Isang tuyong sanga ang kanyang naapakan. Ang tunog ng pagkabali nito ay bumasag sa katahimikan. Napalingon si Gloria at ang bata sa kanyang direksyon. Ang mahinang liwanag mula sa mga ilaw sa hardin ay tumama sa mukha ni Michelle na nagpapakita ng kanyang gulat at ng mga luhang nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Ma. Isang salita lamang yon, ngunit naglalaman ito ng lahat ng sakit at pangungulila ng nagdaang 6 na buwan. Ito ay isang tanong, isang akusasyon at isang panalangin na nagkatotoo. Ang kanyang boses ay basag at nanginginig. Ibinaba ni Gloria si Enzo mula sa kanyang kandungan at marahang tumayo. Ang bata ay tumakbo papunta sa likod ng kanyang lola, tila nahihiya sa estranghero. Naglakad si Gloria palapit kay Michelle. Ang kanyang mga hakbang ay kalmado, ang kanyang mukha ay merong isang banayad at mausisang ekspresyon. Walang galit, walang pagkilala. Huminto siya ilang talampakan ng layo. Mula kay Michelle, ang kanyang ulo ay bahagyang nakatagilid. Tiningnan niya si Michelle mula ulo hanggang paa, na parang isang taong ngayon niya lang nakita. At pagkatapos sa isang boses na malambing at puno ng pag-aalala,
Para sa isang estranghero, nagtanong siya. Paumanhin binibini, may kailangan ka ba? Tumingin siya sa paligid na tila naghahanap ng kasama ni Michelle. At pagkatapos ay ibinalik ang tingin sa kanya, isang magalang na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Naliligaw ka ba, tayo ba ay magkakilala? Ang mga salita ni Gloria ay parang isang malakas na sampal sa pandinig ni Michelle. Mas malakas pa kaysa sa pisikal na sampal na kanyang tinanggap 6 na buwan na ang nakalipas. Ang kanyang pag-asa na biglang umusbong nang makita niya ang kanyang ina ay kasing bilis ding gumuho at naging isang malaking katanungan. Ako ito. Halos pabulong na sabi ni Michelle, ang kanyang boses ay nanginginig. Si Michelle, ang anak mo. Tinitigan siya ni Gloria, isang guhit ng pagkalito ang mababakas sa kanyang muka. Tila sinusubukan niyang halongkatin ang kanyang alaala, naghahanap ng isang pangalan, isang mukha, ngunit wala siyang makita. Isang malungkot na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi bago siya marahang umiling. Patawad, Hija. Palagay ko ay nagkakamali ka. Wala akong anak na kasing ganda mo. Sabi niya, ang kanyang tono ay mabait at puno ng pakikiramay na lalo lamang nagpadurog sa puso ni Michelle. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto sa likod ng bahay. Lumabas si Camille, may bitbit na isang tray na may 2 baso ng gatas. Ang kanyang mukha ay nagliliwanag sa isang simpleng ngiti, ngunit agad itong nawala nang makita niya si Michelle na nakatayo sa hardin. Ang mukha ay basang-basa na ng luha. Ma'am Michelle, gulat na sabi ni Camille. Ibinaba niya ang tray sa isang maliit na mesa at mabilis na lumapit. Kailan pa po kayo dumating? Bakit po kayo umiiyak? May problema po ba? Hindi makasagot si Michelle. Ang kanyang tingin ay nakapako pa rin sa kanyang ina na ngayon ay nakatingin sa kanilang dalawa ni Camille na may halong pagtataka. Tumingin si Camille mula kay Michelle, papunta kay Gloria at pabalik ulit. Isang dahan-dahan at nakakabiglang pag-unawa ang biglang sumilay sa kanyang mukha. Ang pagkakahawig sa hugis ng mata, sa tangos ng ilong, hindi niya ito napansin noon. Ngunit ngayon, sa ilalim ng liwanag ng buwan ito, ay malinaw na malinaw. Diyos ko! Bulong ni Camille, tinatakpan ng kanyang bibig. Siya po ba? Hinila ni Camille si Michelle palayo sa pandinig ni Gloria sa isang mas madilim na bahagi ng hardin, malapit sa hanay ng mga rosas na alaga ng ngayon ni Gloria. Ma'am, pasensya na po. Hindi ko po talaga alam. Nanginginig na sabi ni Camille, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala at pagsisisi. Hindi ko po alam na siya ang nanay ninyo. Paano? Iyon lamang ang salitang kayang bigkasin ni Michelle. Ang kanyang isip ay isang magulong bagyo ng mga tanong. Paano siya napunta dito? Bakit kailan? Huminga ng malalim si Camille. Inihahanda ang sarili na sabihin ang buong kwento. Ilang araw po pagkatapos ninyo kaming ihatid dito, siguro mga 4 na araw, naglalakad po kami ni Enzo malapit sa may tulay, sa may kalsada pababa. Nakita ko po siya. Nakatayo po siya sa gitna ng daan, mukhang litong-lito at takot na takot. Muling bumalik ang alaala kay Camille. Gusto ko po sanang lagpasan lang siya, pero naawa po ako. Nilapitan ko po siya at tinanong kung kailangan niya ng tulong. Tumingin po siya sa akin, ang kanyang mga mata ay parang nawawala. At nagtanong siya, nasaan ang bahay? Hinahanap ko ang bahay. Napahawak si Michelle sa isang poste para suportahan ang sarili. Ang kanyang mga tuhod ay nanghihina. Tinanong ko po kung aling bahay pagpapatuloy ni Camille at binanggit niya po ang address po ng bahay na ito. Nagulat po ako. Sabi ko, doon po ako nakatira. Halik kayo, ihahatid ko po kayo. Pagdating po namin dito, pumasok siya sa bahay, iginala ang kanyang mga mata sa paligid at bigla na lang po siyang napaiyak ng malakas. Pinunasan ni Michelle ang kanyang mga luha, nakikinig sa bawat salita.
Paulit-ulit po niyang sinasabi, alam ko ang lugar na ito. Dito kami dati ni Kulas. Nasaan si Kulas? Lagi po niyang hinahanap ang isang Kulas. Sabi niya, miss na niya raw ito. Kulas, si Antonio, ang papa ko. Pabulong na sagot ni Michelle. Ang kanyang ama ay matagal nang pumanaw. Mahigit 30 taon na. Tumango si Camille. Iyon po ang napansin ko. Ang mga naaalala niya ay ang mga bagay na matagal nang nangyari. Ang asawa niya ang kanilang kabataan. Pero ang lahat po ng nangyari pagkatapos noon, kasama na po kayo. Parang bulang nawala sa isip niya. Dinala mo ba siya sa doktor? Desperadong tanong ni Michelle. Opo. Dinala ko po siya sa isang klinik dito sa bayan. Sabi po ng doktor kailangan ng masusing pagsusuri, CT scan, pero ayaw po niya. Natatakot po siya sa mga ospital. Hindi ko po siya mapilit. Ang sabi lang po ng Dr. Base, sa kwento ko, maaaring nagkaroon siya ng isang uri ng amnesia dahil sa matinding stress o trauma. Isang matinding kirot ng pagkakasala ang tumama sa dibdib ni Michelle. Matinding stress o trauma. Ang kanilang pag-aaway, ang sigawan, ang sampal, ang kanyang pag-alis. Siya ang nagdulot nito. Ma, mayroon pa po, sabi ni Camille, tila nag-aalangan. Pumasok siya sandali sa loob ng bahay at bumalik na may hawak na isang maliit lumang notebook. Nahanap ko po ito sa bulsa ng bestida niya noong araw na nakita ko siya. Mukhang dito niya isinulat ang mga nangyari. Nanginginig ang mga kamay ni Michelle habang inaabot ang notebook. Ang mga pahina ay lukot at ang ilan ay may bahid ng dumi. Ang sulat kamay ni Gloria na dati ay perpekto at elegante ay ngayon ay magulo at halos hindi mabasa, isang testamento sa pagkasindak na kanyang naramdaman. Ang unang pahina ay may petsa ang araw na umalis si Gloria sa bahay. Ayaw na niya sa akin. Tinaboy niya ako. Kailangan kong umalis. Sa sumunod na pahina ang sulat ay lalong naging magulo. Saan ako pupunta malamig? Si Kulas. Kailangan kong hanapin si Kulas. Alam niya ang gagawin. Nasaan ka, Kulas? At sa huling pahina na may sulat isang pangungusap lang, ang nakasulat pa ulit-ulit na tila isang desperadong mantra. Hindi ko na mahanap ang daan pa uwi. Hindi ko na mahanap ang daan pa uwi. Hindi ko na mahanap ang daan pa uwi. Hindi na napigilan ni Michelle ang sarili. Napahagulgol siya ng malakas, isang tunog ng pinaghalong sakit, pagsisisi at pag-ibig na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Niyakap niya ang notebook sa kanyang dibdib na parang ito ang huling piraso ng kanyang ina na naiwan. Ang kanyang ina ay hindi lang basta nagtampo at umalis. Siya ay nasaktan, nalito na takot, at sa gitna ng kanyang pagdurusa ang kanyang isip ay sumuko at nagtago sa isang mas ligtas na nakaraan. Niyakap siya ni Camille, hinahagod ang kanyang likod. Sa gitna ng hardin sa ilalim ng mga bituin, ang dalawang babae ay magkayakap umiiyak, isang para sa inang nawala sa alaala, at isa para sa sakit na nararamdaman ng babaeng nagligtas sa kanya. Mula sa duyan, tahimik na pinapanood sila ni Gloria, ang kanyang muka ay puno ng pag-aalala para sa dalawang estrangherong umiiyak sa kanyang hardin. Kinabukasan ng sikat ng araw sa Tagaytay ay tila mas maliwanag at mas nakakasilaw. Ngunit para kay Michelle, ang mundo ay nababalot pa rin sa isang manipis na ulap ng kalungkutan at pagkalito. Halos hindi siya nakatulog buong gabi. Ang kanyang isip ay walang tigil sa pag-replay ng mga eksena, ang nawawalang tingin sa mga mata ng kanyang ina, ang magulong sulat sa notebook ang kwento ni Camille. Ngunit ang umagang iyon ay hindi panahon para sa pagluluksa. Panahon ito para kumilos. Ang unang ginawa niya ay tawagan si Adrian. Adrian, kailangan ko ng pabor. Sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado na, ngunit may bigat ng awtoridad. Kailangan kong makausap ang pinakamahusay na neurologist sa bansa. Hindi sa Manila. Dito sa Tagaytay. Papuntahin mo siya dito kahit magkano ang bayad. Ngayon na.
Hindi na nagtanong si Adrian ng maraming detalye. Narinig niya ang urgensya sa boses ng kanyang amo. Masusunod, Michelle. Aayusin ko. Habang naghihintay, umupo si Michelle sa veranda. Hawak ang isang tasa ng kape na ipinagtimpla ni Camille. Mula roon tanaw niya ang kanyang ina at si Enzo sa hardin. Nagdidilig ng mga halaman si Gloria, habang si Enzo naman ay masayang naglalaro sa damuhan, hinahabol ang mga paru-paro. Ang eksena ay perpekto payapa at napakasakit tingnan. Para siyang nanonood ng isang pelikula tungkol sa buhay ng ibang tao, isang buhay na sana ay sa kanya. Pasensya na po ulit, ma'am, sabi ni Camille, na lumapit at umupo sa tabi niya. Kung nalaman ko lang po sana agad. Tumingin si Michelle kay Camille, isang maliit at pilit ng ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Huwag mong sisihin ang sarili mo, Camille. Kung mayroon mang dapat sisihin, dito ako yon. Humigop siya ng kape. Ang totoo, nagpapasalamat ako sa'yo. Inalagaan mo siya. Binigyan mo siya ng tahanan at pamilya nung panahong wala ako. Utang ko sa'yo ang buhay niya. Ilang oras ang lumipas, isang itim na van ang pumarada sa tapat ng bahay. Bumaba mula rito ang isang may edad ng doktor, si Dr. Alfonso Reyes, isang kilalang neurologist na may dalang mga portable na kagamitan. Si Adrian, sa kanyang kahusayan, ay hindi lang nagpadala ng doktor, nagpadala siya ng isang buong mobile clinic. Ang pagsusuri ay ginawa sa sala. Sa una natakot si Gloria, ngunit sa tulong ni Camille at Enzo napakalma siya. Ipinaliwanag ni Dr. Reyes na isa lamang itong simpleng check-up. Habang sinusuri niya si Gloria, tinitingnan ng kanyang reflexes, tinatanong tungkol sa mga simpleng bagay tulad ng petsa at lugar tahimik na nagmamasid si Michelle. Mula sa isang sulok, ang kanyang puso ay kumakabog sa bawat sagot at bawat pag-iling ng kanyang ina. Pagkatapos ng halos isang oras, kinausap ni Dr. Reyes si Michelle ng pribado sa veranda. Base sa mga inisyal na pagsusuri at sa kwento ninyo, panimula ng doktor ang kanyang boses ay mahinahon at propesyonal. Malaki ang posibilidad na ang iyong ina ay nakaranas ng isang transient ischemic attack o isang mild stroke na pinalala ng matinding emosyonal na stress. Ang ganitong pangyayari ay maaaring magdulot ng pinsala sa bahagi ng utak na responsable para sa memorya, partikular na ang mga bagong alaala. Ito ang dahilan kung bakit ang naaalala niya ay ang kanyang deep past, ang mga panahong mas panatag siya. Gagaling pa po ba siya, Doc? Tanong ni Michelle, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Ang utak ay isang misteryosong organ, Mr. Suliman, sagot ni Dr. Reyes. May mga kaso na unti-unting bumabalik ang memorya. May mga kaso rin na hindi na. Ang pinakamahalagang magagawa natin ngayon ay bigyan siya ng isang kapaligirang pamilyar at walang stress. Paligiran ninyo siya ng mga bagay-tao at kwento mula sa kanyang nakaraan. Ito ay maaaring makatulong na gisingin ang mga natutulog na koneksyon sa kanyang utak. Magre-reseta ako ng mga gamot at bitamina, ngunit ang pinakamabisang therapy ay ang pasensya at pagmamahal mula sa pamilya. Pamilya. Ang salitang yon ay tumatak sa isip ni Michelle. Pagkaalis ng doktor, tumayo si Michelle sa gitna ng sala, napapaligiran ng katahimikan. Isang desisyon ang dahan-dahang nabuo sa kanyang puso at isipan. Isang desisyon na kasing mapusok ng desisyon niya sa airport 6 na buwan na ang nakalipas, ngunit ngayon, ito ay may kasamang kalinawan at determinasyon. Nilapitan niya si Camille na nagpapatulog kay Enzo sa isang maliit na duyan sa loob ng bahay. Si Gloria naman ay nasa kusina, naghahanda ng merienda, humuhuni ng isang lumang kanta. Camille, sabi ni Michelle, ang kanyang boses ay matatag. Napatingin si Camille sa kanya. Kailangan nating umuwi, pagpapatuloy ni Michelle. Hindi lang ako, hindi lang si Mama, lahat tayo. Napakunot ang noo ni Camille sa pagkalito.
Lahat po tayo. Paano po? Uuwi tayo sa bahay ko sa Makati. Paliwanag ni Michelle. Kailangan ni Mama na mapaligiran ng mga pamilyar na bagay. Kailangan niya ang bahay na yon at kailangan kanya. Tumingin siya kay Camille nang may malalim na pag-unawa. Ikaw at si Enzo. Kayo ang nagpapasaya sa kanya ngayon. Kayo ang kanyang pamilya. Hindi ko kayo maaaring ihiwalay sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Camille. Ma'am, pero kami po ay pabigat lang. Isa po akong estranghero. Isa po. Hindi ka estranghero, pagputol ni Michelle. Inalagaan mo ang nanay ko. At hindi ka pabigat. Lumapit siya at hinawakan ang mga kamay ni Camille. Ang kanyang mga kamay ay mainit at matatag. Pakinggan mo ako. Ang sabi ng doktor, kailangan niya ng pamilya. Pero ang totoo, Camille, ako rin. Kailangan ko rin ng pamilya. Ang kanyang tingin ay lumipat kay Gloria sa kusina, pagkatapos ay kay Enzo na mahimbing na natutulog. Ang bahay na yon ay malaki at malamig, punong-puno ng masasamang alaala. Pero marahil sa tulong ninyo maaari nating itong punuin ng mga bago at masasayang alaala. Maaari nating itong gawing isang tunay na tahanan. Ang mga luha ay nagsimulang tumulo sa mga mata ni Camille, hindi dahil sa awa, kundi dahil sa pagkasindak sa laki ng kabutihang ipinapakita sa kanya. Huwag kang mag-alala sa kahit ano. Pagtitiyak ni Michelle, aayusin ko ang lahat. Ang trabaho mo, ang pag-aaral ni Enzo pagdating ng panahon. Lahat. Kinuha niya ang kamay ni Camille at marahan itong pinisil. Ang tanging hinihiling ko lang ay wag ninyo kaming iwan ni Mama. Hindi na napigilan ni Camille ang kanyang emosyon. Tumango siya ng paulit-ulit habang humahagulgol. Sa sandaling iyon ang agwat sa pagitan ng mayaman at mahirap ng CEO at ng takas ay nawala. Ang natira na lamang ay dalawang babae na pinagbuklod ng isang pangyayaring hindi inaasahan na handang bumuo ng isang pamilyang hindi nila akalain na posible. Hinawakan ni Michelle ang kamay ni Camille at sinabi ang mga salitang magiging pundasyon ng kanilang bagong simula. Tayo na. Umuwi na tayo sa ating pamilya. Ang pagbabalik sa mansyon sa Dasmariñas Village ay hindi naging madali. Habang ang sasakyan ay marahang pumapasok sa malawak na driveway, naramdaman ni Michelle ang pagbalik ng mga multo ng nakaraan, ang bigat ng alaala ng kanilang huling pag-aaway, ang anino ng kalungkutan na bumalot sa bahay sa loob ng 6 na buwan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nag-iisa. Pagbukas ng pinto ang unang pumasok ay si Gloria, hawak ang kamay ng maliit na si Enzo. Si Gloria ay lumingalinga sa paligid ng malaking foyer, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang malabong pagkilala na parabang sinusubukang alalahanin ng isang panaginip. Ang laki ng bahay na ito, bulong niya mas para sa sarili kaysa sa kaninuman. Pamilyar, pero parang iba. Si Camille ay pumasok kasunod nila yakap-yakap. Ang isang bag ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa laki at karangyaan ng lugar. Halata ang kanyang pagkailang. Para siyang isang ibon na napadpad sa isang gintong hawla. Si Luz, ang matagal ng kasambahay, ay sumalubong sa kanila. Sa pinto ang mukha ay basang-basa ng luha ng kagalakan at pagkalito. Senyora Gloria, buhay po kayo. Salamat sa Diyos, sabi niya, at akmang yayakapin ang kanyang dating amo. Ngunit si Gloria ay bahagyang umatras, nagtatago sa likod ni Camille. Tila natatakot sa biglaang pagbugso ng emosyon mula sa isang estranghero. Sino po siya? Mahinang tanong ni Gloria kay Camille. Isang matinding kirot ang naramdaman ni Michelle para kay Luz na ngayon ay nakatayo roon ang mga braso, ay nakabitin sere ang mukha ay puno ng sakit. Luz, si Mama ay may karamdaman. Mahinahong paliwanag ni Michelle. Hindi niya tayo naaalala. Kailangan natin siyang bigyan ng oras. Sa mga sumunod na araw, ang malaking mansyon ay naging isang entablado para sa isang kakaibang dula. Si Gloria na dati ay ang reyna ng tahanang iyon
ay ngayon ay parang isang bisitang naliligaw. Naglalakad siya sa mga pasilyo, hinahaplos ang mga mamahaling muebles, tinititigan ang mga larawan sa dingding na may blankong ekspresyon. Ang kanyang mundo ay lumiit. Ang tanging mga taong pinagkakatiwalaan niya ay si Camille at si Enzo. Sila ang kanyang naging anino, ang kanyang seguridad, sa isang lugar na pamilyar ngunit banyaga. Tinupad ni Michelle ang kanyang pangako. Inilaan niya ang isang buong wing ng bahay para kay Camille at Enzo na may sarili nilang sala at banyo para bigyan sila ng espasyo at privacy. Kumuha rin siya ng isang masayahin at mapagpasensyang yaya para kay Enzo at para kay Camille, isang bagong oportunidad ang naghihintay. Gusto kong magtrabaho ka sa kumpanya, sabi ni Michelle isang umaga habang nagkakape sila sa hardin. Kailangan namin ng isang mahusay na accountant sa finance department at base sa resume mo, kwalipikado ka. Ma'am, pero nakakahiya po'd pag-aalinlangan ni Camille. Baka sabihin po ng mga tao pinapaboran niyo lang ako. Hayaan mo sila. Matigas na, sabi ni Michelle. Hindi ako naglalagay ng incompetent na tao sa kumpanya ko. Alam kong kaya mo. At kailangan mong magkaroon ng sarili mong buhay, Camille. Sarili mong karera, hindi habang buhay ay aasa ka sakin. At hindi nga nagkamali si Michelle. Sa loob lamang ng ilang linggo, ipinakita ni Camille ang kanyang husay. Mabilis siyang natuto masipag at may matalas na mata para sa mga detalye. Maging si Adrian na sa una ay may pagdududa ay napahanga. Magaling ang bago mong hire, Michelle, sabi nito isang araw. Sayang at sa finance siya napunta, kailangan ko ng ganyang kasipag sa team ko. Ang dating malamig na mansyon ay unti-unti nang nagkakaroon ng buhay. Sa umaga ang bahay ay napupuno ng halakhak ni Enzo. Sa hapon pagdating ni Michelle mula sa trabaho, sasalubungin siya ng amoy ng bagong lutong merienda na inihanda ni Gloria. Natuklasan nilang muli ang husay ni Gloria sa pagluluto, isang talento na matagal na niyang hindi ginagawa dahil sa pagiging senyora de la casa. Ngayon, sa kusina, siya ay simpleng lola nena ni Enzo na masayang nagbe-bake ng cookies at cake. Ngunit may mga gabi na ang bigat ng katotohanan ay bumabalik. Isang gabi habang nag-aayos si Michelle ng mga lumang gamit sa library, nakita niya ang isang malaking photo album. Dinala niya ito sa sala kung saan nanonood ng TV si Gloria. Matingnan niyo po ito. Sabi niya, inilalatag ang album sa coffee table. Lumapit si Gloria, umupo sa tabi niya at sinimulang tingnan ang mga larawan. Ang kanyang mga daliri ay marahang dumadampi sa mga itim at puting litrato. Ito, si Kulas. Sabi niya, isang malambing na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi nang makita ang larawan ng kanyang yumaong asawa noong kabataan nito. Napakakisig niya, hindi ba? Opo, ma. Sagot ni Michelle, ang kanyang puso ay nagagalak sa maliit na tagumpay. Nagpatuloy si Gloria sa paglipat ng mga pahina. Mga larawan ng kanilang kasal, ng kanilang mga biyahe ng pagbubuntis niya. At pagkatapos, isang larawan ng isang sanggol na nakabalot sa isang pink na kumot. Ang cute na sanggol, sabi ni Gloria. Sino siya? Ako po yan, ma. Mahinang sagot ni Michelle. Tinitigan ni Gloria ang larawan, pagkatapos ay tumingin kay Michelle. Sinubukan niyang ikonekta ang dalawa, ngunit ang tulay sa kanyang isipan ay sira. Paglipat niya sa sumunod na pahina, nakita niya ang isang larawan ng isang batang babae na mga 10 taong gulang nakatayo sa tabi ng kanyang ama, si Antonio. Ang batang babae ay may seryosong mukha nakatingin sa kamera na may halong lungkot. Hinaplos ni Gloria ang larawan ng bata. Kawawa naman ang batang ito. Bulong niya hindi kay Michelle, kundi sa larawan. Ang lungkot ng kanyang mga mata. Ang mga salitang yon ay tumama kay Michelle ng mas malakas kaysa sa inaasahan niya. Ang kanyang ina ay hindi siya nakikilala, ngunit nakikita niya ang kaluluwa ng batang si Michelle, isang batang laging sumusubok
na abutin ang imposible at mataas na ekspektasyon ng kanyang mga magulang. Tumayo si Michelle, hindi na kinaya ang sakit. "Magpapahinga na po ako," sabi niya, pinipigilan ang panginginig ng kanyang boses. Habang paakyat siya sa hagdan, narinig niya ang boses ni Gloria mula sa baba. "Sige, Hija. Magandang gabi sa'yo." Ang tawag na Hija ay pamilyar, ngunit ang distansya sa pagitan nito at ng salitang anak ay parang isang karagatan. Pumasok siya sa kanyang silid at isinandal ang sarili sa pinto. Doon sa dilim, tahimik siyang umiyak. Nawala na ang kanyang ina, ang strikta, mapanghusga at mapagmahal na si Gloria na kanyang kinalakihan. Ngunit sa pagkawala nito, isang bagong pagkakataon ang ipinanganak. Isang pagkakataon na makilala ang babaeng ito, hindi bilang ina na may daladalang bigat ng nakaraan, kundi bilang isang bagong kaibigan. Isang pagkakataon na bumuo ng isang bagong relasyon mula sa simula na walang dalang sama ng loob. Nawala ang kanyang ina-oo. Ngunit marahil, sa proseso muli niyang matatagpuan, hindi lang ito, kundi pati na rin ang kanyang sarili. Isang tahimik na Sabado ng hapon, ang karaniwang ingay ng Maynila ay tila nasa malayo. Sa loob ng mansyon, isang payapang eksena ang nagaganap. Sa malawak na sala, si Michelle ay nakaupo sa isang armchair, abala sa pagbabasa ng mga dokumento mula sa opisina. Sa sahig sa isang malambot na carpet, si Gloria at Enzo ay masayang naglalaro ng building blocks. Ang halakhak ng bata ay sumasaliw sa malambing na boses ni Gloria na nagkukwento tungkol sa isang kastilyo na kanilang itinatayo. Si Camille naman ay nasa kusina naghahanda ng merienda. Isang perpektong larawan ng isang pamilyang hindi nila inakala. Isang katahimikan na pinaghirapan at pinahalagahan. Ngunit ang katahimikang iyon ay biglang binasag. Isang malakas at paulit-ulit na pagtunog ng doorbell ang umalingaw-ngaw sa buong bahay. Hindi ito ordinaryong pagtunog. Ito ay marahas, galit at puno ng pagkainip. Nagkatinginan si Michelle at Camille. Maging si Gloria ay napahinto sa paglalaro. Isang bahid ng pagkalito ang gumuhit sa kanyang mukha. "Ako na po ang titingin," sabi ni Luz na mabilis na naglakad patungo sa pinto. Binuksan ni Luz ang pinto at bago pa man siya makapagsalita, isang malaking lalaki ang marahas na pumasok sa loob. Matangkad siya, mayabang ang tindig at nakasuot ng mamahaling damit na hindi maitago ang panganib sa kanyang mga mata. Ang kanyang mukha ay pamilyar mula sa mga society magazine. Si Vladimir, ang mayamang negosyanteng asawa ni Camille. Nasaan siya? Sigaw ni Vladimir, ang kanyang boses ay parang kulog sa loob ng tahimik na foyer. Iginala niya ang kanyang tingin sa paligid at nahagip ng kanyang mga mata si Camille na lumabas mula sa kusina, namumutla at nanginginig. "Vladimir," halos pabulong na sabi ni Camille. "Hayop ka." Sigaw ni Vladimir, mabilis na lumakad patungo sa kanya. "Akala mo ba matatakasan mo ako? 6 na buwan. 6 na buwan kitang hinanap. At dito lang pala kita matatagpuan nagtatago sa pugad ng ibang tao." Mabilis na kumilos si Michelle. Binitiwan niya ang mga dokumento at tumayo sa pagitan ni Vladimir at Camille, na ngayon ay nanginginig sa takot sa kanyang likuran. "Sino ka para basta na lang pumasok sa bahay ko at mag-iskandalo?" Malamig at matigas na tanong ni Michelle. Ang kanyang takot ay natabunan na ng isang matinding galit. Tiningnan siya ni Vladimir mula ulo hanggang paa, isang mapanghamak na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. "Ah, si Michelle Soliman, ang Iron Lady. Kaya pala, ikaw pala ang kumukupkop sa takas kong asawa. Ano, binabayaran mo ba siya para sa serbisyo niya? Wala kang karapatang magsalita ng ganyan sa pamamahay ko." Maring sabi ni Michelle, hindi nagpatinag sa insulto. "Umalis ka kung ayaw mong tumawag ako ng security." "Hindi ako aalis hanggat hindi ko nakukuha ang asawa ko at ang anak ko," ganti ni Vladimir. Sa isang sulok, si Enzo na nakaramdam ng tensyon ay nagsimulang umiyak.
Mabilis siyang kinarga ni Gloria, niyakap ng mahigpit at sinubukang patahanin. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng takot para sa bata. Hindi siya sasama sa'yo. Sigaw ni Camille mula sa likod ni Michelle. Sa wakas ay nakahanap ng tapang. Hindi na kami babalik sa impyernong buhay na ibinigay mo sa amin. Ang mga salitang yon ay lalong nagpagalit kay Vladimir. Itinulak niya si Michelle sa balikat, sinusubukang lampasan siya para marating si Camille. Ngunit si Michelle ay matatag na nakatayo. Sinabi ng umalis ka. Sigaw ni Michelle. Ang kanyang galit ay umabot na sa sukdulan. Sa isang iglap, isang bagay na hindi niya inaasahan ang kanyang ginawa. Dinampot niya ang isang mabigat at mamahaling porselanang florera mula sa isang mesang katabi nila. Lumabas ka. At sa lahat ng lakas niya, ibinato niya ang florera. Sa sahig ilang pulgada lang ang layo mula sa mga paa ni Vladimir. Isang nakabibinging tunog ng pagkabagsak ang pumuno sa buong sala. Ang mga piraso ng porselana ay tumalsik sa lahat ng direksyon. Natigilan si Vladimir. Maging si Camille at Luz ay napanganga sa ginawa ni Michelle. Sa gitna ng kaguluhan, isang boses ang biglang nanaig. Isang boses na matagal nang hindi naririnig sa bahay na yon. Hindi ito ang malambing na boses ni Lola Nena. Ito ay matalas makapangyarihan at puno ng yelong lamig. Ano ang kaguluhang ito? Lahat ng mata ay napunta kay Gloria. Nakatayo siya roon, yakap pa rin si Enzo na humihikbi na lang ngayon. Ngunit ang kanyang mukha ay nagbago. Ang malabong tingin ay nawala. Napalitan ito ng isang matalas at nanunuring titig. Ang kanyang tindig ay tuwid at puno ng awtoridad. Tumingin siya kay Vladimir na may pagkasuklam ang parehong tingin na ibinibigay niya sa mga taong hindi niya gusto sa kanyang social circle. Sino kang bastos ka para magkalat sa aking pamamahay? Tanong ni Gloria, ang bawat salita ay may diin. Natulala ang lahat. Si Michelle, si Camille, si Luz, maging si Vladimir ay natigilan hindi dahil sa takot, kundi dahil sa biglaang pagbabago sa matandang babae. At ikaw, sabi ni Gloria, ibinaling ang matalas na tingin kay Michelle. Hindi ito ang tingin sa isang estranghero. Ito ang tingin ng isang ina sa kanyang anak. Bakit mo hinahayaan ang ganitong klaseng tao na makapasok sa pinto natin? Ang sandali ay parang isang eksena mula sa isang panaginip. Si Gloria, ang tunay na Gloria, ay bumalik. Bago pa man makasagot si Michelle, hinarap muli ni Gloria si Vladimir. Walang lugar ang mga walang modong katulad mo sa alta sosyedad at lalong-lalo na sa bahay na ito. Kung hindi ka aalis sa loob ng 10 segundo, personal kong tatawagan ang hepe ng pulisya na matalik na kaibigan ng yumaon kong asawa at ipapakulong kita sa salang trespassing at paninira. Ngayon lumayas ka. Ang awtoridad sa kanyang boses ay hindi matatawaran. Si Vladimir, na sanay na siya ang laging may kontrol, ay tila nawala ng sasabihin. Tiningnan niya si Camille, pagkatapos ay si Michelle at sa huli si Gloria. Sa huli na pabuntong hininga siya sa pagkatalo, tumalikod at padabog na lumabas ng bahay. Nang marinig nila ang malakas na pagsara ng pinto, isang nakabibinging katahimikan ang muling bumalot sa sala. Dahan-dahang lumingon si Michelle. Sa kanyang ina, ang kanyang puso ay puno ng pag-asa at takot. Tumingin si Gloria sa kanya. Ang talas sa kanyang mga mata ay unti-unting nawala na parang isang ilaw na dahan-dahang humihina. Ang awtoridad sa kanyang mukha ay napalitan muli ng pamilyar na pagkalito. Tumingin siya sa umiiyak na si Enzo sa kanyang mga braso pagkatapos sa isa nabasag na florera sa sahig. Naku, may nabasag. Bulong niya, ang kanyang boses ay bumalik na sa pagiging malambing. Sino ang nagbasag nito? Delikado para sa bata. At ganoon na lang nawala na ulit siya. Ang Gloria na bumalik ay naglaho, nakasabay ng pag-alis ni Vladimir. Ngunit ang sandaling iyon, gaano man kaikli, ay nag-iwan ng isang bagay sa kanilang lahat, isang patunay na sa kaibuturan ng kanyang isipan, naroon pa rin ang inaang Reyna, ang tagapagtanggol. At isang araw,
marahil babalik siyang muli. Pagkaalis ni Vladimir, ang tensyon sa sala ay dahan-dahang napalitan ng isang pinaghalong pakiramdam ng ginhawa at pagkamangha. Agad na tinawagan ni Michelle ang security ng village at ipinagbawal ang pagpasok ni Vladimir sa kanilang lugar. Isang restraining order ang susunod. Hindi na niya hahayaang guluhin pa sila ng lalaking iyon. Ngunit ang isip ni Michelle ay hindi nakatuon sa banta ni Vladimir, kundi sa milagrong nasaksihan niya, ang kanyang ina. Sa loob ng ilang mahalagang minuto, bumalik siya. Nagpakita siya malakas at buo para ipagtanggol ang kanilang pamilya. Nakita niyo po ba yon? Nanginginig na tanong ni Camille habang kinukuha si Enzo mula kay Gloria para patahanin. Ang nanay niyo po. Bumalik siya. Nakita ko. Sagot ni Michelle, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi sa unang pagkakataon matapos ang insidente. Si Gloria naman, na tila walang kamalay-malay sa kaguluhang katatapos lang, ay abala sa pagpulot ng malalaking piraso ng nabasag na florera. Kailangan nating linisin ito agad. Sabi niya na may halong pag-aalala. Baka masugatan si Enzo. Ang eksena ay surreal. Ang reynang nagpalaya sa isang halimaw ay bumalik na sa pagiging simpleng lola na nag-aalala sa kanyang apo. At sa sandaling iyon, isang malaking pagtanggap ang bumalot sa puso ni Michelle. Marahil hindi na babalik ng tuluyan ang dati niyang ina. Marahil ang makikita na lang niya ay mga sulyap, mga biglaang kislap ng dating si Gloria na lilitaw sa mga panahong pinakakailangan. At marahil sapat na yon. Ang buhay sa mansyon ay nagpatuloy, ngunit may isang bagay na nagbago. Ang pundasyon ng kanilang kakaibang pamilya ay mas tumibay. Ang insidente kay Vladimir ay nagsilbing isang pagsubok na kanilang nalampasan ng magkakasama. Si Michelle ay naging mas mapagbantay, hindi lang bilang isang CEO, kundi bilang isang tagapagtanggol. Si Camille ay lalong naging determinado na maging isang malakas at independent na ina para kay Enzo. At si Gloria ay nanatili sa kanyang payapang mundo, isang mundo kung saan ang pinakamahalaga ay ang kaligayahan ni Enzo at ang mga bulaklak sa hardin. Isang gabi, ilang linggo, pagkatapos ng insidente, abala si Michelle sa kanyang study, tinatapos ang ilang papeles. Ang pinto ay marahang bumukas at pumasok si Gloria. May dalang isang tray na may tasa ng mainit na tsaa. Ito ay naging isang ritual para sa kanila. Hiya, baka gusto mong mag-tsaa? Malamig na sabi ni Gloria, inilalapag ang tasa sa tabi ng mga dokumento ni Michelle. Huwag kang masyadong magpagod. Masama yan sa kalusugan. Ang mga salita ay pamilyar. Ito ang parehong mga salita na dati ay nagdudulot ng inis kay Michelle. Mga salitang dati ay tunog, tulad ng pangangaral at pagkontrol. Ngunit ngayon, mula sa babaeng ito, na may